What's up mga kaasang? So ayun, nagawa lang tayo ng basic video ngayon at may nakita lang ako na post na parang nagulat siya. So gusto ko lang sagutin kung ano yung pinost niya. Nagulat siya no dahil parang sabi niya na may napanood daw siya na ganito, na ganyan, na ang pag-aalaga daw ng flower horn ay sobrang dali lang. Tapos parang hindi siya makapaniwala na ganon ang pag-aalaga ng flower horn. At kaya nga may mga nag-comment pa na madali lang naman pero kailangan mo ng gato, ng ganyan, ng ganyan, ng ganyan, kailangan mo ng ganito, ng ganyan, ganyan. So, ayun, sabihin ko lang kung paano ako nag-aalaga ng flower horn. Tapos, kayo na yung humusga kung madali ba o mahirap. So, yun mga kasang, no, sa loob ng almost 10 years nag-aalaga ako ng flower horn, hindi ako tumigil. Since nung 2016, 2015, mga ganon, almost 10 years na nga. So, simula na nag-start ako mag-flower horn, hindi na ako tumigil at hindi ako nawalan. Alam ng iba yan, bago pa ako nag-vlog, eh talagang meron na ako mga alaga. At yun nga rin yung logo ng aking account, yung Hendrix Backyard, yung logo ko nga eh, ayan, yung flower horn. So, eto yung flower horn ko, meron akong 3 males, tapos may mga females ako doon. So, ayan yung tinira ko ngayon dahil medyo naglaylo ako sa pag-breed niya. Pero meron pa rin ako, no? So, ito, unang strain natin, nabili ko to kay Boy Ubo. Fry yan, fry. Nagsimula yan sa fry, gano'n ulit. Kay Boy Ubo, binili ko lang yan ng parang 150 lang yata, 200. Tapos ito, pinadala sa akin ni Sir Cramle na Iconic Beast Lab. Hindi ko alam, batch to ata ito. Fry din yan, gano'n. Kung manonood kayo, alam niyo yan. Fry din yan. Tapos ito, binigay na sa akin to ni Reborn Crossbreed. Medyo malaki na, mga 3 inches na yan, mga gano'n. May cock na siya nung nakuha ko. So itong mga to, lumaki to sa akin, lalo na itong dalawa. Lumaki to sa akin sa 20 gallons. Yan ang mismo, yung aquarium na yan. Though hindi ito yung mismong hindi ito yung mismong aquarium kasi naglipat-lipat ako. Pero yan mismo yun. Yan yung 20 gallons ko, yan lang naman, tsaka ito. Yan. So, dyan na, lalo na ito. Ito, dito talaga ito lumaki. Kasi ito galing pa to sa tindahan eh. Ano ko pa to eh. Nilagay ko pa to sa shop ko dati. Kasi binibenta ko yan. Tapos nung nakita ko siya ng potential nung lumalaki, inuwi ko sa bahay dito. Kaya nilagay ko na siya dyan sa 20 gallons. Tapos ito 20 gallons. So yun, ganun ka basic. 20 gallons yung tank ko. From fry na ganun, naging ganyan. Tapos, ang filtration ko, alam nyo naman yan, sponge filter. So, sponge filter, meron lang akong air pump. Yan na yun. Yan na yun. Tapos, ang dumi niya. Ito, hindi pa talaga ako naglinis nito. Sinadya ako na hindi linisan. Ngayon ko pa lang ito lilinisan. Mga 3 weeks o almost 1 month. Hindi ako naglilinis. Hindi ako naglilinis na gaya na sinasabi ko. Pasaway ako eh. Hindi ko ginagawa yung sinasabi ko na every once a week. Pero yun yung recommended, every once a week. Mag-water change kayo. So, huwag kayong gumaya sa akin. Pero, ang ginagawa ko kasi, pag nakita ko lang madumi, na talagang hindi ko na kayang tiisin, doon ko lang siya nililinis. So, itong dumi na to, hindi ko alam kung kailan pa yan dyan, pero 1 month na nga yan. So, ganun lang mag-maintain. Ito, hindi ko pa nga pinupunasan to. Dumi na nga ng aquarium. Kasi ito mga lumang aquarium ko na yan, mga 5-year-old na aquarium ko na yan. So, ayun, water change ko kung kailan ko lang gusto. Maabot minsan na 1 buwan, ganito kaunti. Minsan pag uminit, pag nag-evaporate yan, nabawasan hanggang dito. Lalagyan ko lang. Dito lang naman yung gripper eh. So yun. Sa feeding naman, ito lang gamit ko. Ever since the world began. Okay ko, platinum na kulay itim. Yan. Ito talaga. Ito lang. Sa ngayon, no? From fry, napaganyan ko yan. From fry, napaganto ko to. Kaka dito. Ito ang Iconic Beast Lab. Yan. From fry, napaganyan ko yan. Dahil dito, at dahil sa aquarium ko na 20 gallons. Diba? Meron ka simple lang. Tapos noon, wala na akong ginagawa kasi actually medyo busy ako, hindi ko masyado pinapansin to. Hindi na ako nagto-Toblerone mirror. Ayun, napansin ko lang na itong Beast Lab, ayaw niya na may katabi. So, lagyan ko siya ng karton dito para hindi niya makita yung katabi niya kasi lumilit yung cup. Pero ito, okay siya. Teka lang, hawakan natin para mas makita nyo. Mailap eh. Ganito. So yan, ito yung Iconic Beast Lab natin. Ganyan kalaki yung cup niya. Wala masyadong kulay. Hindi ko alam kung gato talaga yung ano niya, yung jeans.
mga around 3 inches to 4 inches na yata ito. Nakuha ko to fry, binigay lang sa akin ni Sir Gramel yan. Marami yan isa lang tinira ko. Yung iba namatay pa nga kasi yung nagbakasyon ko na. So, napalay ko to ng ganito sa 20 gallons nang walang kaarte-arte. Yan o, ganito. Diba? So, kung kayo base sa mga sinabi ko, tingin nyo, mahirap ba o madali na mag-alaga ng flower horn, diba? Kayo na lang mag-judge kasi sinabi ko lang naman, pag mag-water change ako every 1 month or minsan 2 weeks, tapos ang pagkain ko Wake Up Platinum, ang filtration ko sponge filter, yan, medyo madumi na nga, kailangan na linisan yan, sa siphon ko lang yan, tapos i-ano ko na yan, ibabalik ko lang yung mawalan tubig. So, ganun kasimple lang. So, yun mga kasang, may nag-drill pero diretso pa rin tayo. Ayun nga, sinasabi ko lang, yung flower horn kasi, matibay na isda yan, hindi yan basta-basta nakakasakit. At hindi yan basta-basta namamatay. Kung kung naalagaan nyo naman sila ng tama lang, yun, talagang hindi nyo pinapabayaan. So, yung pagkain yan, basta mapakain nyo lang sila ng pellets, okay yan. Tapos, depende na lang kasi, kasi yung iba gusto nila na maganda yung alaga nila. Kaya, yun, inaarkihan din nila yung pag-aalaga nila. Bumibili silang enhancer. Actually, meron nga ako enhancer dati na brand. May binibenta akong ganun. Medyo tinigil ko na lang din. Bumibili ng enhancer, naglalagay ng mga water conditioner, tapos magandang filter. Mas maganda talaga yun, no? Yung flower horn kasi, depende lang sa nag-aalaga yan, kung anong gusto nyo gawin. Pero kung sa dali, masasabi ko, madali lang talaga mag-alaga at magpalaki ng mga flower horn. Kaya lang naman nagiging komplikado yan kasi yung iba gusto nila i-groom nila para mas gumanda pa, no? Kasi depende sa gusto nila kasi talaga. Pero ang kasi diyan, ang sekreto kasi diyan, dapat marunong kang pumili ng flower horn na palalakihin. Kasi may mga flower horn talaga na kahit anong gawin mo, hindi gumaganda kasi una-una pa lang yung genes niya o yung lahi niya hindi na maganda. Parang aso lang din 'yan, may mga lines 'yan, no? Kunyari magandang klaseng Shih Tzu yung yung nabili mo, yung maliit. Pag lumaki yun, magandang klase rin yun. Siyempre, i-groom mo lang ng konti, pagupitan mo, paliguan po lagi, gano'n. Para mas maging maganda siya. Pero, all in all, pinanganak na maganda yun. Para sa tao lang din, di ba? Pag may mga tao talaga na maganda, pinanganak na maganda kasi yung lahi nila maganda, o gwapo, di ba? Pag yung lahi nila hindi kagwapuhan, siyempre, pag lalabas doon, minsan may gwapo, minsan may hindi. Tapos yun na lang, doon na lang nag-iiba yun. Kung maraming pera, syempre, pwede ka mag-enhance, di ba? Magandang sabon, nutritional na pagkain, para mas maging maganda yung itsura mo. Di ba? Ganun na, parang ganun lang din, parang sa tao lang din. Depende sa'yo kung ano yung gusto mong gawin, pero kung tutusin, napakadali lang talaga. So yun mga kasang, yun lang naman ang gusto kong ipunto, no, na madali lang mag-alaga ng flower horn, o ang kailangan mo lang talagang intindihin at matutunan kung paano pumili ng magandang flower horn, lalo na kung magsisimula ka sa fry, kasi hindi mo pa makikita talaga yan. Pero may mga konting sign na nakikita o natitignan para malaman mo kung magandang klaseng flower horn yung binibili mo. So pag natutunan mong pumili ng magandang flower horn, kahit maliit pa lang, malalaman mo na yun. At malaki yung chance pag lumaki yung flower horn mo ay maganda na kahit hindi mo i-groom. So ayun, yung sa mga bagong papasok na gusto mag-alaga ng flower horn, huwag kayong matakot, no? Hindi talaga magastos, hindi talaga maselan, at hindi talaga mahirap mag-alaga ng flower horn. Napakasimple lang yan, guys. Para ka lang din nag-aalaga ng gapis niyan at mga molly, gano'n. Basta maintindihan mo lang yung yung cycle ng tubig, dahil yun yung importante talaga. Yung cycle ng tubig, at kung ano yung mga gusto nilang kainin, tsaka may mga behavior din kasi yung mga flower horn. So, pag naintindihan nyo, napakadali lang din talaga. At wala na kayong kailangan bilhin at gastusin at kung ano-anong gawin. So, ayun, no, sana yung mga baguhan na huwag kayong matakot pumasok sa pag-aalaga ng flower horn. At yan, kung gusto nyo makanood ng mga videos ng flower horn, marami ako yan. Way back, mga 5 years, 4 years ago, yan, dami ng mga tips. So, ayun guys, yun lang naman ang gusto ko sabihin. Tapos ko ng video to lang. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out!